Magandang morning mga katalista. This is your coach, ang inyong coach sa buhay. Kausap sa umaga at ka-vibe sa radyo. DJ na, coach pa, your DJ Coach Chit. At makakasama nyo ako ngayong araw dito sa DCSC 210, radyo ng katalista. Ayan, siyempre hindi lang sa segment ni DJ Eliza matatapos ang good vibes dahil ako naman ang maghahatid na mas malaman, mas maangas at mas pang-umagang pampagising. Your daily dose of Coach Chit. Ang ating pong oras ay 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At para sa ating balita, pinanindigan ng Department of Trade and Industry or DTI na sapat na ang 500 pesos para makabili ng mga ihanda sa Noche Buena. At sa panayam kay Cristina Roque noong Huwebes, Nobyembre 27, ibinahagi niya na sa 500 pesos pwede nang mabili ang mga rekado sa mga karaniwang handa ng pamilyang Pinoy tuwing Kapaskuhan tulad ng macaroni, salad at spaghetti. At para sa ating balitang showbiz, nagsampa ng reklamo sa Prosecutor Office sa Quezon City ang aktres na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chiu. Sa Instagram nitong Martes, nagpost ang talent agency ni Kim Chiu na sa Star Magic na larawan niya habang nasa Justice Cecilia Munoz Palma Hall sa Department of Justice Building, Quezon City. Para isampa ang naturang reklamo, kasama ni Kim Chiu ang mga abogado mula sa Diplo. For more updates, DJ Coach Kit, DCSC 210. At para sa ating tampok na istorya, tahimik na tagapagbantay ng kalye. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Ruben, ang 54 years old na street sweeper ng barangay Malinis. Habang tulog pa ang karamihan, nagsisimula na siyang magwalis at pag-ikot sa kalsada, dala ang kanyang kariton. Sa simpleng gawaing ito, siya ang nagiging tahimik na tagapagbantay ng kalinisan sa kanilang komunidad. Araw-araw, hindi lang basura ang kanyang nililinis, pati ang mga ugali na nangiilang residente na nagtatapon kung saan-saan. Sa halip na mainis, lagi niyang sinasabi, kung di ako kikilos, sino? Sa bawat pagwawalis, ipinapaalala niya ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi dapat baliwalain. Dahil sa kanyang sipag, napansin ng barangay ang malaking pagbabago. Mas malinis na ang paligid at mas marami na ang marunong mag-segregate ng basura. Kamakailan, binigyan siya ng parangal bilang community champion for the environment. Ngunit para sa kanya, sapat na ang makita ang komunidad na nagiging mas responsable. Tahimik man ang kanyang trabaho, malaki ang naiambag ni Mang Ruben. Ipinapakita niyang hindi kailangan ng titulo o malaking posisyon. Minsan sapat na ang tunay na malasakit para sa kalikasan. Kayo nga alis at magbabalik ang DCSC 210, radyo ng katalista. Spray mo na ang bagong to, Instant Energy Spray. Ang unang spray na hindi energy drink, hindi kape, pero wake up spray na. Spray lang? Grabe! Gising na gising ako. Pwede pa akong mag-zumba habang nag-online class. May 3 flavors. Kape pero hindi kape. Tulog ka pero di ka dapat tulog. Bahala na si Batman Berry. Walang problema na epekto. Pwede ka sumaya o mawindang. Kung antok pa rin, tulog ka na lang talaga. Best. Bangon to. Spray mo, laban mo. Mga katalista, we are officially back sa ating main segment. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang isang importanteng usapin sa ating environment. Ayan. Makakasama natin ngayon si Mr. Dominic Sadriso upang magbahagi ng kanyang pananaw
tungkol sa environment sa larangan ng Zumba. Ayan, makasama natin ang ating kaibigan si Dominic. Ayan, hindi na natin papatagalin pa. Handa na po ba kayong sumagot sa katanungan, Mr. Dominic? Okay. Okay. Ayan, ang unang tanong natin sa'yo ay, maaari mo po bang ikwento ang iyong background bilang isang dance instructor at paano kayo napunta sa larangan ng Zumba? Ayan, first of all, maraming salamat sa pag-imbita, Francis. Nagsimula ako sa pagsusumba. Hinataklan din ako ng mga kaibigan ko at sumali sa mga contest sa OBS, sa mga choreo. Hindi ko rin inaakala na mapupunta rin ako dito. Then, may tumunan din sa akin na isang instructor, sa mga instructor na maging DI. Yan. Then, hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin, na kumbaga, sumipol na rin. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa Zumba World at nagtuturo pa rin. Yan. Ayan, doon siya nag-umpisa. Doon ka nag-umpisa sa mga pag-invite sa'yo ng yung mga kaibigan upang maging dance instructor. Yun, yes, ang ganda nun. And, ito yung second natin tanong. Ano po ang pangunahing responsibilidad nyo sa inyong trabaho bilang isang dance instructor, bilang isang Zumba instructor na may kinalaman sa community nyo, sa environment, sa mga tinuturuan nyo sa barangay, sa mga tao, mga nagsasayaw? Ayan, and then, napakagandang tanong yan. Siyempre, ang arangin namin dyan sa pagsusumba sa mga tao, siyempre, gusto rin namin na mapasaya sila, and then, yung maibigay yung kailangan nila na, kasi papantagal din siya ng stress, totoo lang. Yun, ganda na. Papantagal din siya ng stress. And then, nagpapasiksi din, kumbaga, exercise na rin. In the community of Zumba kasi, sobrang dami din kasi ng dahilan kung bakit gusto nila mag-Zumba. Kaya, ayun, kumbaga gusto lang namin talaga na mapasaya sila, then, bullet na rin. Yun. Ang ganda, no? Hindi lang tungkol sa kalusugan, kundi nagkakaroon din ng unity sa isang community dahil yung mga tao ay nagsasama-sama para sumayaw at dito nagkakaroon ng kasiyahan. Yan, ang ganda, no? Ating kaibigan Dominic, ano po ang pinakakaraniwang issue na naharap nyo sa inyong field, sa inyong pagiging Zumba instructor? Una sa lahat, about din sa, siyempre, about din sa event, about din sa mga tao na, sa bagay kasi hindi naman kasi mawala yung mga party, diba? Yes. So, then, yung mga tao na akala nila na, na ganun-ganun lang yung trabaho namin. Pero sa totoo lang, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap din maging Zumba instructor. Mahirap talaga, mahirap. And from my own experience, siyempre, mahirap talaga ang pagsasayaw hindi lang bilang isang DJ. Siyempre, nagtuturo din isang coach. Hindi natin maiiwasan yung mga panghusga ng ibang tao. Tama ba, ating kaibigan? Yes, tama po, tama. Ayan. Nga, last question, Mr. Dominic. Paano nakaka-apekto ang climate change o pagpabago-bago ng panahon sa inyong trabaho o larangan bilang isang Zumba instructor? About sa tanong na yan, masasabi ko lang din kasi dyan, kapag kasi sa trabaho namin, kapag lalo ng paulan, and then maaraw, kapag maulan naman, sobrang siya talaga madalang, sobrang dalang. Yes. Then pag maaraw naman sobrang lakas din naman ng turo. Ayun, then talaga pabago-bago lang din talaga. Dahil sa pabago-bago ng panahon, hindi natin masasabi yung pagtuturo ng sayaw sa community. Siyempre, hindi makakasayaw yung ang ating mga tao, ang ating mga tita. Siyempre, yung mga titas na kadalasan mga nagsusumba.
Ayan, maraming salamat Dominic Sidriso sa pagpapa-unlock sa amin dito sa radyo na DCSC21 o radyo ng Katalista. Ayan, maraming salamat. Baka may gusto kang i-shoutout. Ayan, and sinashoutout ko pala si CJ Pangalo, sana okay ka lang. Yeah. And then, sa pamilya ko, and then, sana maging maayos ang lahat. Ayan. Thank you, Maraming salamat, Mr. Dominic Sidriso. Ayan, napakinggan natin ng side ni Mr. Dominic Sidriso, ang ating coach sa ating topic na Zumba instructor. Ayan, sana na siyahan kayo at kapusog kayo sa kaalaman sa ating episode ngayong araw. Ako si DJ Coach Chief, DJ na Coach pa. Binibiro mo ang lahat ng yan sa akin totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa sa dibdib ko, ang hiling ko lang sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Pag ako'y nasa tabi mo ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na
This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.